Magandang oras po sa inyo mga karadyo, mga kasama sa Kape at Balita. Medyo ilang araw po tayong nawala dahil meron po tayong pinuntahan. Naghahanap ng ating mga kababayan dyan po naman sa Milan, Italia, mga kaibigan. No? Ngayon ay balik tayo dahil ang issue po ngayon na mahigpit na pinag-uusapan at sinasabi ng maraming eksperto, partikular ng mga abogado, na itong mga anim ho na issue na inihain dyan sa Korte Suprema, kung paboran ito ng kataas-taas ng hukuman, tiyak na ito ang maglulugmok, mga kaibigan, sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano ho ba itong mga issue na ito, mga kaibigan? Ano ho? Isa-isain ho natin. Number one, ang legal issue po dito tungkol sa PhilHealth Fund transfer. Meron na pong mga oral arguments dyan, mga kaibigan, dahil sinasabi ho ng mga eksperto na ito po ay violation of Article 6, Section 25 ng 1987 Constitution, kung saan po isinasabing prohibition on fund transfer o fund transfers without legislative authorization. Kumbaga, hindi mo na naghintay ng go signal mula po naman sa legislative bago po inilipat yung pondo ho, ng PhilHealth sa kaban po ng bayan, mga kaibigan. Possible daw ho na technical malversation under the revised penal code, Article 220, kung sinasabing misuse po outside their intended purpose. Mga kaibigan ho, ang sinasabi ho dito, malamang kung pagbabasehan ng mga ebidensya, malamang ho matatalo dito ang administrasyon at meron daw ho itong malakas na president doon po naman sa kaso ng Araulio versus Aquino, where DAP o yung Development Assistance Fund was declared unconstitutional, mga kaibigan. Isa lamang ho yan sa mga issue. Bale, anim ho itong binabanggit nila. Ano? Pangalawa, yun po namang national budget scandal. Nakatakda po ito sa April 1 Supreme Court hearing. Ang mga issues po dito, ang GNA violations, kung ang budget ay na-realign sa kabila ng kawalan po ng congressional approval, at malinaw daw ito na nagbabiolate at lumalabag sa power of the purse sa ilalim po naman ng tinatawag na Article 6, Section 29 ng ating konstitusyon, kung saan iginigiit po dito ang separation of powers at kung any attempt by the executive to bypass Congress sa budget allocation ay sinasabi po na unconstitutional, mga kaibigan. No? Yan ho yung pangalawa. Meron pa pangatlo, anim itong inilalatag ko ng mga abogado ni Batingaw ho. Hindi lang sila mga abogado di Campanilla eh. Mga abogado di Batingaw itong naglalatag ho ng mga issues na ito na kung mabibigong sagutin, mga kaibigan. No? Kung talo dito ang mga abogado ng administrasyon at papaboran ng Korte Suprema itong mga isyong inihain sa kanila, mga kaibigan. No? Siguradong magiging inutil ang susunod na 3 taon ng Marcos administration. Ang gulo eh. Bukod dito sa sinasabi ko, ito pa yung mga ilang ihemplo na alam ninyo. Ilang beses na hong nagpalit ang mamumuno dyan po naman sa PCOO, Presidential Communications Operations Office, if I'm not mistaken. Nauna si Attorney Trixie Angeles. Nawala din siya, mga kaibigan. Ano ho? After that, may mga naupong iba pa eh. Ang pinakahuli itong si ASEC Cesar Chavez, na ilang buwan lamang ho siya, nag-resign na rin siya. At ngayon nga, yung Ilocanong si Jay Ruiz, mga kaibigan, dating reporter ng ABS-CBN, no? Siya na yung namumuno ngayon. At yung kanyang ASEC,
o yung kanyang deputy, ito yung si attorney. Attorney ito, abogado itong babae. Pero meron ding naungkat na issue tungkol dito sa deputy nitong si Jerry, ano? Naungkat na ito pala ay nagwawala at nag-iingay. Oh, yun sa kaso niya noong 2015. Diyan po naman sa Western Police District, idinetine yung kanyang kliyente, pati sa idinetine dahil po nagwawala. Nagwawala yung abogadong ito. Yung deputy ni J. Ruiz dyan po sa PCOO. Ano pa ba yung mga kaguluhang nangyayari ngayon? Nag-resign na itong si DOTR Secretary. May bagong pumalit ngayon, mga kaibigan. Ano ho? Si Secretary Jimmy Bautista may pumalit na. Itong si Vince Dizon, mga kaibigan, ano ho, sa DOTR. Pinalulutang din ng Malacanang na magkakaroon sila ng re-evaluation o evaluation doon po naman sa iba't ibang posisyon ng gabinete ni BBM. Kung kailangan magkaroon ng revamp, ngayon na. Simulan mo na. Ilang taon na lang yung natitira sa administrasyon mo, wala ka pang nagagawa, Mr. President. Yan ang katotohanan, no, mga kaibigan. Ano na bang nagawa ng Marcos administration sa nakalipas na 3 taon? Wala, di ba? Puro politika kasi. Sana man lang, pinagsabihan mo yung mga tao mo, mga alipores mo dyan sa Kongreso, na huwag nilang gawin ito dahil sigurado tiyak babalikan kayo, mga kaibigan na yan. No? Pangatlong issue, mga kaibigan, na tiyak na kapag pinaboran ng Korte Suprema, lalagpak itong BBM administration. Mindanao Lawyers Petition on VP impeachment, 10-day answer deadline. Oh, ano po ba yung mga legal issues na nakapaloob dito? Yun pong due process violations, mga kaibigan, no? Na kapag ka-impeachment daw ay initiated arbitrarily, ay malinaw na lumalabag ito sa Article 11, Section 3 o yung mas kilala sa tawag na the impeachment process, mga kaibigan. Ito po daw po ay dapat na mahigpit na tumutupad sa constitutional procedures ng ating konstitusyon. Yan ho ay pangatlo lamang, mga kaibigan. Sinasabi nilang ganito, bakit na mas malaki ang posibilidad na matatalo dito ang administrasyon dahil daw sa nakikita mga shortcuts doon sa procedure ng pag-transmit ng impeachment of articles of impeachment mula sa Kongreso hanggang sa Senado. Dahil sa kawalan po ng tinatawag na lack of verified complaint. Ayan o. Lack of probable cause determination. So kapag yan daw po ay mapatunayan, yun pong impeachment can be voided o mabalewala. Pangatlo lamang ho yan, mga kaibigan. Yung pang-apat, yung pang-apat na issue, ito yung tinatawag na pagpapatahimik, mga kaibigan. Gustong patahimikin ng TRICOM ng Kongreso, yung mga social media critics, mga video vloggers o mga bloggers. Laban po dyan sa TRICOM, meron daw 15-day answer deadline. Ano ba yung mga legal issues na nakapaloob dito? Bibigyan ko lamang kayo ng isang ehemplo. Yung freedom of speech and press. Yun po yung Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. Yun po ay ilan lamang sa mga inilatag po na mga issue ng mga eksperto sa batas, eksperto sa konstitusyon, na sinasabing kapag ka pinaboran ho ng Korte Suprema ang lahat po ng ito, mga kaibigan, lalagpak. Lalagpak na ang BBM administration. Yung number 5, VP Sara Duterte's petition to declare impeachment unconstitutional. Kung saan nga po nagkaroon ng 10-day answer deadline. Ano ba yung mga ilan lamang sa mga legal issues dito? Yun pong separation of powers and justiciability. Can the Supreme Court intervene in an impeachment before it reaches the trial? Yan ay isa lamang. At yung panghuli na issue, kilala niyo naman siguro itong si Dr. Lacson, di ba?
Uh, uh, Eksperto ito eh. Yung kanyang petisyon, kaugnay pa rin sa PhilHealth Fund Transfer, mga kaibigan, no? Pinatunayan itong si Dr. Lacson na yung health funds na transfer magkakaroon po ng direct harm sa publiko dahil po yung perang dapat na ibibigay na ayuda at suporta sa publiko eh napunta sa ibang bagay, mga kaibigan. Violations of public trust, Article 11, Section 1 ng 1987 Constitution. Yan lamang po ang ilan sa mga kaso, mga kaibigan, na kapag ka pinaboran ng Korte Suprema, magiging inutil ho ang kasalukuyang administrasyon. Ang dami, di ba? Magulo. Magulo. 3 taon ho yung natitira sa administrasyon ni BBM. Pero katulad nga po nung tanong ko kanina, may nagawa na ba? Itong tatlong, yung second half ng kanyang administrasyon, mga kaibigan, puro pagsalag na ho yung gagawin nila dyan sa mga issue na yun eh. Puro pagsalag na. May mga timelines, wala naman kalagay na timelines dyan kung kailan, basta depende sa desisyon ng Korte Suprema sa mga isyong ito, mga kaibigan. At kung maglalatag ang Korte Suprema na kailangan silang panagutin o pasagutin sa mga issue na ito, mga kaibigan, wala na. Madedelay na ho. Madedelay na yung mga project na para sa taong bayan. Dahil matutuon na ang atensyon ng Palasyo ng Malacanang, yung mga tagapagtanggol ni BBM, dito sa mga issue na ito, wala na. Wala na ho mangyayari. Lalo na po yung inaasahan natin na meron dapat subway na may pagmamalaki dyan sa Metro Manila para at least panlaban man lang sa traffic, ano ho. Kung matraffic pa rin ang Metro Manila, at least merong alternatibo na yung subway. Hanggang ngayon natetenga. Natetenga, mga kaibigan, na ilang taon nang nasimulan ho yan. Dapat meron na hong progress yan. Pero natetenga hanggang sa nag-retire na o nag-resign na. Itong si DOTR Secretary Jimmy Bautista, mga kaibigan, may mga issue daw ho ng mga ano yan, right of way. Bakit? Kapag hinukay mo ba yung hinukay mo ba yung lupa ng pagkalalim-lalim, may right of way pa rin sa ilalim ng lupa. Bakit? Nasa political will lamang ho yan, mga kaibigan, no eh. Nasa political will ng mga namumuno sa mga ahensya kung kailangan ho nilang bilisan ang pagpapatupad ng mga proyektong ito. Wala natetingga eh. Kaya abangan natin, baka mas marami pang revamp ang mangyayari sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon na malamang na mangyari, mga kaibigan, dahil walang nangyayari. Puro politika kasi. So ano po, nasaan na yung mga pangako nyo kayo ay nangangampanya pa lamang. Wala na kasi puro kayo kasi politika. Ano ba yan? Tigilan nyo ng politika. Tuparin nyo na ang mga pangako nyo noong bago mag-eleksyon. Ay sos, giliw. Bye for now, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lang po. Masayang masaya na tayo. Salamat po. Bye for now.